Ang kanyang boses, na pinag-uusapan ng lahat ng mga manunulat, ay nanginginig at nakakalasing. Ang kanyang mga salita ay maaaring maging banal, ngunit binibigkas ito ng napakatamis na ang mga tagapakinig ay maaalala ang kanilang sarili, hindi kung ano ang kanyang sinabi ngunit kung paano niya ito sinabi. Si Cleopatra ay nagbigay ng patuloy na pagkakaiba-iba, mga pagpupugay, mga kunwaring laban, mga ekspedisyon, mga naka-costume na orgies. Ang lahat ay may touch ng drama at naisakatuparan ng may mahusay na lakas. Sa oras na ang iyong ulo ay nakahiga sa unan sa tabi niya, ang iyong isip ay umiikot sa mga imahe at panaginip. At kapag naisip mo na mayroon kang ganitong likido, mas malaki kaysa sa buhay na babae, siya ay magiging malayo o magagalit, na nililinaw na ang lahat ay nasa kanyang mga kondisyon. Kailanman hindi mo inari si Cleopatra, sinamba mo siya. Sa ganitong paraan ang isang babae na ipinatapon at nakalaan para sa isang maagang kamatayan ay nagawang ibalik ang lahat at mamuno sa Ehipto sa loob ng halos 20 taon. Mula kay Cleopatra nalaman natin na hindi kagandahan ang gumagawa ng sirena kundi isang theatrical streak na nagpapahintulot sa isang babae na isama ang mga pantasya ng isang lalaki. Ang isang lalaki ay naiinip sa isang babae, gaano man kaganda. Siya ay nananabik para sa iba't ibang kasiyahan at para sa pakikipagsapalaran. Ang kailangan lang ng isang babae na ibalik ito ay upang lumikha ng ilusyon na nag-aalok siya ng ganitong uri at pakikipagsapalaran. Ang isang tao ay madaling malinlang sa pamamagitan ng hitsura. May kahinaan siya sa visual, lumikha ng pisikal na presensya ng isang sirena, pinataas na sexual na pang-akit na may halong regal at theatrical na paraan, at siya ay nakulong. Hindi siya maaaring magsawa sa iyo ngunit hindi kanya itapon. Ipagpatuloy ang mga nakakagambala, at huwag hayaang makita niya kung sino ka talaga. Susundan kanya hanggang sa siya ay malunod. Ang sex siren na si Norma Jean Mortensen, ang hinaharap na Marilyn Monroe, ay gumugol ng bahagi ng kanyang pagkabata sa mga ulila sa Los Angeles. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga gawain at walang laro. Sa paaralan, itinago niya ang kanyang sarili, bihira siyang ngumiti, at maraming panaginip. Isang araw noong siya ay 13, habang siya ay nagbibihis para sa paaralan, napansin niyang punit-punit ang puting blouse na inilaan para sa kanya ng pagkaulila, kaya kailangan niyang humiram ng sweater sa isang nakababatang babae sa bahay. Napakaliit ng sweater. Sa araw na iyon, biglang, tila nagtitipon ang mga lalaki sa paligid niya saan man siya pumunta. Siya ay napakahusay para sa kanyang edad. She wrote in her diary, "Tinitigan nila ang sweater ko na parang minahan ng ginto." Ang paghahayag ay simple ngunit nakakagulat, dati hindi pinapansin at kinukutya pa ng ibang mga estudyante. Ngayon ay nakakaramdam na si Norma Jean ng paraan para makakuha ng atensyon, maaring maging kapangyarihan, dahil napaka-ambisyosa niya. Nagsimula siyang ngumiti, mag-makeup, magbihis ng iba. At sa lalong madaling panahon napansin niya ang isang bagay na pantay na nakakagulat, nang hindi niya kailangang sabihin o gawin ang anumang bagay, ang mga lalaki ay nahulog ng buong puso sa kanya. Ang aking mga admirer ay nagsabi ng parehong bagay sa iba't ibang paraan, ang isinulat niya. Kasalanan ko, gusto nila akong halikan at yakapin. Sabi ng iba, iyon ang paraan ng pagtingin ko sa kanila, na may mga mata na puno ng pagnanasa. Sabi ng iba, boses ko ang umaakit sa kanila. Sabi ng iba, nag-vibrate ako. Na nagpatalo sa kanila, ng isang bangin, ang pang-aakit ay nakasalalay sa pagpapawalang bisa ng mga palatandaan at ang kahulugan nito, sa dalisay na anyo. Ang mga matang nanliligaw ay walang kahulugan, nagtatapos sa titig, dahil ang mukha na may makeup ay nagtatapos sa puro hitsura lamang. Ang pabango ng Panther ay isa ring walang kabuluhang mensahe, at sa likod ng mensahe ay hindi nakikita ang Panther. Gayon din ang babaeng nasa ilalim ng kanyang makeup.
Ang mga sirens ay nanatiling hindi nakikita, ang enchantment ay nasa kung ano ang nakatago. Nasilaw kami sa pambabaeng adornment, sa ibabaw, lahat ng ginto at alahas. Napakaliit ng aming napagmamasdan, ang babae ba mismo at kung saan, maaari mong itanong, sa gitna ng kasaganaan, maaari ba ang aming bagay ng pagnanasa ay matatagpuan? Nalinlang ang mata, sa matalinong pagbabalat kayo siya ay nagpapastol ng kanyang mga baka sa Mount Gargeres, ang pinakamataas na tuktok ng Ida, nang si Hermes, na sinamahan ni Hera, Athene, at Aphrodite ay naghatid ng gintong mansanas at ang mensahe ni Zeus, Paris, dahil ikaw ay kasing gwapo mo sa mga gawain ng puso, inutusan ka ni Zeus na hatulan kung alin sa mga Diyos ang ito ang pinakamaganda. Pero nakikiusap muna ako sa mga natalo na huwag kayong magalit sa akin. Tao lang ako, liable to make the stupidest pagkakamali. Ang lahat ng mga diyosa ay sumang-ayon na sumunod sa kanyang desisyon. Sapat na ba nahusgahan sila kung ano sila, tanong ni Paris kay Hermes, o dapat ba silang hubot-hubad? Ang mga tuntunin ng paligsahan ay para sa iyo na magpasya. Sagot ni Hermes na may maingat na ngiti, kung ganoon, maghuhubad ba sila? Sinabi ni Hermes sa mga diyosa na gawin iyon, at magalang na tumalikod. Hindi nagtagal ay handa na si Aphrodite, ngunit pinilit ni Athene na tanggalin ang sikat na magic girdle, which gave her an unfair advantage by making everyone fall in love with the wearer. Very well, malungkot na sabi ni Aphrodite, I will, on condition that you remove your helmet, you look hideous without it. Now, if you please, isang must judge you one at a time, anunsyo ni Paris. Halika dito, Divine Hera, magiging sapat na ba kayong dalawa pang diyosa para iwan kami sandali? Suriin mo akong mabuti, sabi ni Hera, na dahan-daang lumingon. At ipinakita ang kanyang kahanga-hangang anyo, at tandaan mo na kung hahatulan mo akong pinakamaganda, gagawin kitang Panginoon ng buong Asia, at ang pinakamayamang tao na buhay. Hindi ako para masuhulan ang aking ginang, napakabuti, salamat. Ngayon nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita. Halika, Divine Athene, narito ako, sabi ni Athene, striding purposefully forward. Makinig ka, Paris, kung mayroon kang sapat na sentido komon upang igawad sa akin ang premyo, gagawin kitang panalo sa lahat ng iyong laban, pati na rin ang pinakagwapo at pinakamatalinong tao sa mundo. Ako ay isang mapagpakumbaba, ilang taon na ang lumipas ay sinisikap ni Marilyn na makapasok sa negosyo ng pelikula. Ang mga producer ay sasabihin sa kanya ang parehong bagay. Siya ay kaakit-akit sa personal, ngunit ang kanyang mukha ay hindi sapat para sa mga pelikula. Siya ay nakakakuha gumana bilang extra, at kapag nasa screen siya, kahit ilang segundo lang, magiging wild ang mga lalaki sa audience, at ang mga sinehan ay sasabog sa catcalls. Ngunit walang nakakita ng anumang star quality dito. Isang araw sa 1949, 23 lamang noong panahong iyon at huminto ang kanyang karera, nakilala ni Monroe ang isang tao sa isang kainan na nagsabi sa kanya na ang isang producer na nagpapalabas ng bagong pelikulang Groucho Marx, Love Happy, ay naghahanap ng isang artista para sa bahagi ng isang blonde bombshell na maaaring lumakad sa tabi ni Groucho sa paraang, sa kanyang mga salita, pumupukaw sa aking matandang libido at magpapalabas ng usok mula sa aking mga tainga. Nang magsalita siya sa isang audition, ginawa niya ang lakad na ito. Si Mae West, Theda Bara, and Bo Peep all rolled into one, sabi ni Groucho pagkatapos panuurin ang kanyang paglilibot. Kununan namin ang eksena bukas ng umaga, at kaya ginawa ni Marilyn ang kanyang kasumpa-sumpa na lakad. Isang lakad na halos hindi natural ngunit nag-aalok ng kakaibang halo ng kainosentehan at kasarian. Sa susunod na ilang taon, tinuruan ni Marilyn ang sarili sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali kung paano pataasin ang epekto niya sa mga lalaki.
Ang kanyang boses ay palaging kaakit-akit, ito ay boses ng isang maliit na batang babae. Ngunit sa pelikula ay may mga limitasyon ito hanggang sa wakas ay may nagturo sa kanya na ibaba ito, na binibigyan ito ng malalim, makahinga na mga tono na naging kanyang mapang-akit na tatak, isang halo ng maliit na batang babae at ang vixen. Bago lumabas sa set, o kahit sa isang party, gumugol si Marilyn ng ilang oras bago ang salamin. Ipinapalagay ng karamihan sa mga tao na ito ay walang kabuluhan, siya ay umiibig sa kanyang imahe. Ang katotohanan ay ang imaheng iyon ay tumagal ng ilang oras upang malikha. Si Marilyn ay gumugol ng maraming taon sa pag-aaral at pagsasanay sa sining ng makeup. Ang boses, lakad, mukha at hitsura ay pawang mga konstruksyon, isang gawa. Sa kasagsagan ng kanyang katanyagan, kikiligin siya sa pamamagitan ng pagpunta sa mga bar sa New York City nang wala ang kanyang makeup o kaakit-akit na damit at hindi napapansin. Sa wakas ay dumating ang tagumpay, ngunit may dumating na isang bagay na lubhang nakakainis sa kanya. Gagawin lamang siya ng mga studio bilang isang blonde bombshell. Gusto niya ng mga seryosong tungkulin. Ngunit walang nagseryoso sa kanya para sa mga bahaging iyon. Gaano man niya kahirap ang mga katangian ng sirena na binuo niya. Isang araw, habang nag-eensayo siya ng eksena mula sa The Cherry Orchard, tinanong siya ng kanyang acting instructor na si Michael Chekhov, "Nag-iisip ka ba ng sex habang nilalaro natin ang eksena?" Nang sabihin niyang hindi, nagpatuloy siya, "Sa buong paglalaro namin ng eksena ay patuloy akong nakakatanggap ng mga panginginig ng sex mula sa iyo. Para kang isang babae sa mahigpit na pagkakahawak ng passion." Naiintindihan ko ang problema mo sa studio mo ngayon, Marilyn. Ikaw ay isang babae na nagbibigay ng mga panginginig ng sekso, anuman ang iyong ginagawa o iniisip. Ang buong mundo ay tumugon na sa mga panginginig na iyon. Lumalabas ang mga ito sa mga screen ng pelikula kapag ikaw ay nasa kanila. Gusto ni Marilyn Monroe ang epekto ng kanyang katawan sa libido ng lalaki. Itinuon niya ang kanyang pisikal na presensya tulad ng isang instrumento, ginawa ang kanyang sarili na amoy ng sex at pagkakaroon ng isang kaakit-akit, mas malaki kaysa buhay na hitsura. Ang ibang mga kababaihan ay alam ang maraming mga trick para sa pagtaas ng kanilang sexual na apela, ngunit kung ano ang naghiwalay kay Marilyn mula sa kanila ay isang walang malay na elemento. Ang kanyang background.